50 bahay ang apektado ng sunog na sumiklab sa barangay BF Home sa Parañaque. Balitang hatid ni Bam Alegre. Naglagablab ang apoy sa Clinicville, Barangay BF Homes, Parañaque, pasado alas 2 na madaling araw kanina. Mabilis kumalat ang apoy ayon sa residenteng si Darwin Darang na 12 taon na nakatira rito. Pag gising ko doon sa may bintana, bigla na nag-aapoy na doon sa may kabilang banda doon. Tapos bigla na kayo mo ba, sabi ko hindi naman kasi maapula eh. Umabot hanggang ikalawang alarma ang sunog, hudyat para rumesponde ang hindi bababa sa 6 na truck ng bumbero. Nasa 50 bahay ang apektado ng sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Walang nasugatan o nasawi sa insidente. Naging hamon sa mga bumbero ang masisikip na mga eskinita sa lugar. Nagiging hamon ay yung sikip ng daan, so mahirap ipasok yung fire truck, kaya naglalatag na lang ng hose papasok doon. Under investigation ang sanhi ng apoy at halaga ng nasunog ng mga ari-arian. Sa kalapit naman na chapel, pansamantalang manunuluyan ang mga naapektuhang residente. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong araw, posibleng i-ratify ng Kongreso ang panukalang bigyan ng emergency powers ng Pangulo para suspindihin o bawasan ng fuel excise tax. Isinusulong din sa Senado ang panukalang ibasura ang oil deregulation law sa gitna ng big-time oil price hike dahil sa giyera sa Middle East. Narito po ang aking report. Umaabot na sa mahigit 100 piso ang bentahan ng kada litro ng petrolyo sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga motorista ang unang tinamaan ng matinding epekto ng taas presyo, pero dumadalo ito sa iba't ibang industriya at sektor. Ang ilang travel agency sa Nueva Ecija umaaray dahil bukod sa pagsipa ng gastusin, halos 50% ng kanilang mga kliyente ang nagkansela ng biyahe. Sa mga natirang proyekto naman, halos lugi ang bayad dahil naibuk na bago pa magmahal ang mga bilihin. Karamihan kasi sa company namin ay kumbaga kapag wala kaming biyahe, wala rin silang trabaho. For example, si mga tour bed ko, yung mga driver. Ang kahilingan po sana namin is magkaroon tayo ng price freeze na sa mga basic consumer goods. At the same time, mag-regulate tayo ng petrolyo. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakausap nila ang 21 manufacturer at may mga nangakong hindi mo na magtataas ng presyo ng ilang basic at prime commodities sa loob ng 30 araw at yung iba ay sa loob ng 60 araw. Ang Department of Energy naghahanap na ng iba pang mapagkukunan ng langis, crude man o refined products. Ngayong linggo, nakalinyang pagpupulong sa ibang bansa kabilang ang Amerika, Canada, mga bansa sa South America, pati Brunei, China, Russia, India at Malaysia. Yun lang nga, mas malayo sila, tsaka mas matagal ang delivery. Tinitignan po namin lahat ng options, nag-invite na kami ng mga gustong magbenta kung sino yung merong supply. Meron naman pero iba-iba yung kondisyon so inaaral pa namin kung sino dapat ang kakausapin. Sa Senate plenary, may maikling debate kaugnay sa panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ng excise tax. Tinanong ni Senador Ping Lacson kung kailan mararamdaman ang epekto nito sakaling maipatupad. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senadora Pia Cayetano, base sa kakailanganing monitoring, aabutin ng 30 hanggang 45 araw bago ito maramdaman sa pump price, oras na ito ay ipag-utos ng Pangulo. Baka naman pwedeng isaan natin ng 2 weeks. After 2 weeks na nag-average siya ng $80 or more, mag-recommend na sila sa Presidente, mag-meet na yung DBCC, mag-recommend na sila sa Presidente para mas mabilis yung effect. It could reach 30 to 45 days kasi may stock na po ang mga oil companies, may nabili na sila. But as the days go on, mamomonitor naman natin yon kung paubos na yung stock nila ganun and they're now buying without the excise tax then may chance naman na mas sooner mararamdaman. Sa botong 17-0, inaprobahan ito sa ikatlo at huling pagbasa. We can ask the House for a paper bycam. We can ask the House to adopt the Senate version, or if they will ask us to adopt their version, depende. Tingnan natin sa period of interpellations natin. And then thereafter, we can ratify it. Naghain na rin daw sa Senate President Tito Soto ng panukalang batas para ibasura ang oil deregulation law at ibalik sa pamahalaan ang kapangyarihang i-regulate ang presyo ng langis sa bansa. Sa ngayon, hindi natin alam magkano ba bili nila. Kailan nila binili? 2 weeks ago? 1 month ago? Hindi natin alam eh. Pero kung wala yan, balik sa dati,
may pakialam ang gobyerno. So if they do not agree with some of the points that we will be including in the excise tax law, then we will be forced to push for the repeal of the oil deregulation law. Sinabi ng Malacanang nitong Martes na Kongreso ang magpapasya kung kinakailangang ipawalang bisa ang oil deregulation law. Kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng mega oil price hike, inaantabayanan kung babawasan o sususpindihin ng gobyerno ang fuel excise tax. Pero sabi ng isang think tank, limitado lang ang epekto niyan ngayong napakamahal ng petrolyo. Kausapin natin ang chairperson ng Center for People Empowerment in Governments o CENPEG na si Professor Roland Simbulan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at magandang umaga, Pony. Opo, pakipaliwanag nga po kung bakit limited impact lang para sa inyo at hindi matutugunan ng temporary suspension ng fuel excise tax ang pinakaugat ng kasalukuyang oil price crisis sa bansa. Well, yung sa aming computation, yung excise tax on diesel is only about 6 pesos per liter, no? At kahit na ito ay completely ma-suspend, yung price ng diesel ay babagsak lamang by only about 6 pesos per liter, no? At let us say umabot ng 100 pesos yung pricing ng diesel per liter, na ano lang, kahit suspend yung excise tax, 94 pesos per liter pa rin yung presyo ng diesel fuel. Kaya palagay namin kasi yung talagang main driver ng rising fuel prices ay yung deregulated structure ng ating oil industry under the Oil Deregulation Law of 1998. Yun talaga ang rason kung bakit nagkakaroon ng napakataas ng presyo ng ating gasolina, kahit na konting mga tensions at conflict dito sa Middle East, halimbawa, no? Opo. Professor, dito, nabibigyan kasi ng puwang yung mga oil companies na yung kanilang possible losses ay pinapasa sa mga consumers natin. Opo. At dahil po dyan, naghain na ng panukala sa Senado para nga i-revisa or i-review itong oil deregulation law. Pero bilang stopgap measure, bukod sa excise tax, ano po ang dapat o pwedeng mas makapagpabawas pa ng mas malaki dito sa kasalukuyang presyo ngayon ng produktong petrolyo? Of course, yung ano din, no, palagay namin yung value added tax, no, dapat din i-suspend, no. Sapagkat itong value added tax kino-cover lahat ng mga oil products, no, oil and gas products na talagang malaking pasan sa ating mga consumers. Dahil ito ay talagang ginagamit sa maraming bagay, no. Hindi lamang sa mga ng mga sasakyan, pero sa mga ibang mga produkto na ginagamit natin. Kaya malaki ang nito, ang effect nito sa presyo ng gasolina at overall pricing ng mga produkto natin. Opo. Sa debate po kasi sa Senado at Kongreso talagang napag-usapan din yan, pero mas malaking epekto raw sa magiging kaba ng bayan kapag lahat yan ay inalis. At of course, meron din kaakibat yan na napaka-komplikadong calculation. Ano pong reaction nyo doon? Well, kung sana yung ating gobyerno mag-belt tightening, no, kasi katulad niyan itong mga in the past few months, no, itong mga naging pork barrel na mga ating mga legislators, no, ilang billion na pera natin na
naggaling sa taxes, including itong nakukuha nila sa excise tax at value-added tax, no? Napupunta sa national budget kung saan-saan lang napupunta ito. So, kaya then mag-belt tightening yung yung ating pamahalaan, lalo na yung ating mga legislators, no? At siguro pwede naman nating isakripisyo yung ating mga tinatawag na pork barrel, no, na kung saan-saan lang napupunta, at i-focus dito sa pagtulong sa pag-mitigate nitong crisis nating kinakaharap ngayon. Sapagkat mabigat talaga itong crisis na ito, at sa aming estimate, lalong lalala ito sa mga darating na araw dahil dito. At dahil po dito sa estimate nyo na lalo pang lalala, palagay nyo po panahon na para mag-realign ng pondo. Palagay nyo po yung mga sinasabi nyo, belt tightening. Dapat na mag-realign ng pondo para mas maraming maibuhos dito sa kasalukuyang krisis sa produktong petrolyo. Well, yung of course, yung amendments at amendments dito sa oil deregulation law. Ito pang long term nito, no? Sapagkat namin, ito ang naging dahilan kung bakit naging unregulated itong ating oil pricing system, no? Sa mga produkto natin, no? Lalo na related to oil and gas products, no? Ito ang talagang dahilan. Pero yung siguro magiging isang exercise of leadership kung yung mga mayayaman natin, lalo na yung mga hindi pa nakakapagbayad ng malaking utang sa ating pamahalaan, mga kumpanyang malalaki at mga pamilyang oligarchs natin, no, na hindi nagbabayad ng tamang tax. Siguro mag-set ng example, at ito siguro ang isang hamon din natin sa ating Pangulo, sapagkat batay mismo sa records ng BIR, no, malaking malaki ang hindi nila binabayad na tax pa. So, ating pamahalaan batay sa kanilang batay sa assessment ng kanilang properties. So Professor, ang sinasabi niyo whole of government at whole of society approach na dapat dahil talagang krisis na itong ating kinakaharap. Yes, whole of our society, at dapat dito manguna yung ating mga pinuno, no less than the President himself. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Rafi at Tony. Yan po si Senpeg Chairperson Professor Roland Simbulan. Susubuhan po namin hingan ng reaksyon ng Kamara at Senado kaugnay sa mga pahayag ni Professor Simbulan. Sa ibang balita, muling tinatalakay ngayong umaga ng House Justice Committee ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ng pagtanggi ng complainants na tumuguan sa isinumiting sagot ng kampo ng bise sa mga reklamo dahil hindi naman anila sinagot ng bise ang mga aligasyon. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa manifestation of waiver ng mga complainants sa third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi nilang hindi na nila kailangang sagutin ang consolidated verified answer ad cautelam na isinumite ng bise sa House Committee on Justice. Nabasa namin, walang specific denial as to specific paragraphs of the 98-page complaint that we filed. So for that reason alone, talagang wala pong basihan, wala pong silbi yung paghahain ng isang reply to an answer na hindi naman po sinunod. Ano yung pinaka-basic requirements sa rules? Pinabulaanan ni Attorney Ligutan ang mga sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa mga reklamo. May isang eyewitness. May mga notice of disallowance, audit observation memorandum from the Commission audit. May mga documents evidencing payment na sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ito yung mga taong do not exist fictitious. Despite that, you still have
the courage and the gall to claim wala man lang ultimate facts. Pinabulaanan din niyang recycled ang mga alegasyon na ayon sa bise ay ibinasura na noon ng Korte Suprema. Kami yung sumulat ng third impeachment complaint, hindi po ni-recycle yan. Hindi po rin-recycle yan. Tsaka isang bagay na dapat we have to settle, no? Yung decision ng Supreme Court in Duterte versus House of Representatives last year, never po diniscuss ng Supreme Court na walang basihan on the merits yung impeachment complaints filed last year. Si Attorney Nathaniel Cabrera, complainant sa fourth impeachment complaint laban sa bise, naghain din ng manifestation of waiver to file a reply. Sabi ni Cabrera, dahil hindi rin naman daw sinagot ng bise ang mga alegasyon at wala rin itong inihayag na bago, wala na raw saysay at makatatagal pa sa proseso kung maghahain pa siya ng sagot. Ang pahayag-an niya ng kampo ng bise na walang ultimate facts sa mga reklamo ay bunga ng maling pagkakaintindi sa rules na pwede nang humingi ng detalyadong ebidensya sa puntong ito ng impeachment proceedings. Dahil hindi na naghain ng reply ang mga complainant, sabi ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro na pwede nang talakayin ng House Committee on Justice kung may sufficient grounds para magsagawa na ng hearing proper. Si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro, pinabulaanan ang sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa impeachment complaints. Hindi rin daw totoo ang bintang ng bise na mayroon silang double standard pagdating sa impeachment complaints laban sa bise at laban kay Pangulong Marcos. They failed to show proof of the president's personal involvement or participation in the alleged offense, no? Sa case ng Vice President, to illustrate again, the offense of threat, what evidence will you still require? Res ipsa loquitur, it is the Vice President who is uttering the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Now, about the confidential fund, you remember Congresswoman Laila De Lima even read and showed the certification of the training of the military to with the signature of the Vice President. Kinontra rin ni Luistro ang sinabi ng kampo ng bise na nalabag ang kanyang karapatan sa due process. Well, I don't think there was violation of due process. Nakita nyo naman, we gave ample opportunity to all the members of the Justice Committee and even non-members who wish to make manifestation or interpolate during the determination of sufficiency in form and in substance. Sa panayam ng GMA Integrated News, pinanindigan ni Attorney Michael Powa ng defense team ni Vice President Duterte na puro opinyon, spekulasyon at konklusyon at hindi mga ultimate facts ang nakasaad sa mga reklamo. Paano naman po namin masasagot kung wala naman pong ultimate facts that will constitute yung impeachable offenses na pinaparatang nila laban sa ating Vice Presidente? It is not for the Vice President to prove her innocence. It is first for the complainants to actually prove na meron siyang ginawang mali in the first place. Ipinauubayan na raw ng depensa sa komite ang kahihinat na ng impeachment complaints laban sa Vice President. Umaasa silang pagbobotohan nito hindi lamang base sa kanilang konsyensya, kundi sa mga ebidensyang iprinisinta sa kanila. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Asahan na rin ang taas-singil sa pamasahe sa eroplano. Ngayon pong napakamahal na mga produktong petrolyo bunsod nga po ng gulo sa Middle East. Ayon sa Civil Aeronautics Board, tataas sa Level 8 ang ipapataw na fuel surcharge sa April 1 hanggang 15. Mula po yan sa Level 4 ngayong Marso. Sa Level 8, 253 hanggang 787 pesos ang dagdag para sa domestic flights. Depende po yan sa layo. Sa international flights naman, 835 pesos at 6 centavos hanggang halos 6,209 pesos ang fuel surcharge. Ang fuel surcharge ang halagang po pwedeng ipasa ng mga airlines sa mga biyahero. Depende po yan sa galaw ng presyo ng jet fuel sa world market. Ito ang GMA Regional TV News.
3 minor de edad na biktima umano ng pang-aabuso at exploitation ang nasagip sa Iligan City. Mga edad 12, 2 at 10 buwan ang mga na-rescue ng pulisya sa Barangay Tubod. Naaresto naman sa operasyon ang babaeng nakitaan umano ng child sexual abuse at exploitation materials. Wala siyang pahayag. Nasa kustodiya na ng mga social worker ang 3 batang sinagip. Patuloy pa ang investigasyon kaugnay sa operasyon ng nahuling suspect. Mainit na balita, idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, sufficient in grounds ang 3rd at 4th impeachment complaints base sa desisyon ng House Committee on Justice. May inihaing magkahiwalay na mosyon sa komite para ideklarang sufficient in grounds ang 3rd impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at ang 4th impeachment complaint at wala namang nag-object dito. Ibig sabihin, uusad na ang House Committee on Justice sa susunod na hakbang sa impeachment proceedings, ang pagsasagawa ng hearing proper. Inanunsyo ni House Committee on Justice Chair Jervy Luistro ang tinawag niyang predetermined na petsa ng hearing na isasagawa ng komite sa March 25, April 14, April 22 at April 29. Connie? Yes, Tina, paliwanag lamang pag sinabi nating sufficient in grounds, iba pa rin ba ito doon sa sinasabing form or substance? Paano ba nagkakaiba dyan? Magkaiba yan kasi yung sufficient in form, tapos na yon. Ito yung titingnan nila yung actual complaint na inihain. Di ba? Kung notarized ba, pinirmahan ba ng complainant, alam ba niya yung kanyang inaakusa, may basehan ba yung aligasyon niya, may in-attach ba siyang mga dokumento. Tapos din sa sufficiency in substance, tapos na rin yon. Ang itong sufficiency in grounds, ang determination nito ay kung may basehan para magsagawa na sila ng hearing proper. Ang sinundan nitong step, Connie, kung matatandaan mo ay yung paghahain na dapat ng answer nung pinapa-impeach na official at yung magiging reply ng complainant. Pero sabi nga, dahil may waiver, yung mga complainant, di ba, na nagsumite sila ng manifestation na hindi na kami sasagot. Kasi para wala tumuloy namang na. sinagot. Oo, kasi para tumuloy na. At saka, walang say-say kasi, sabi ng complainant, wala namang sinagot si VP Sara Duterte doon sa mga alegasyon namin. So, tinatawag nilang non-answer. Right. So, since non-answer for them, hindi na kami magsusumite ng reply. Pero kung inisa-isa ni Vice President Duterte yung mga alegasyon at sinagot niya isa-isa, doon sa reply ng complainant, sasagutin nila yon, yung mga sagot ni VP. Tapos pagkasagot nila, may 3 days pa dapat si VP Sara Duterte na magsumite ng rejoinder niya. Pero dahil nga, sabi ng complainant, hindi na kami magkakain ng reply kasi wala naman kaming re-replyan, sabi ng committee, wala nang pleadings na pwedeng isumite para dito. Alright. So hanggang doon na sa reply or manifestation of waiver noong mga complaints. So aabangan na lang natin ang March 25 committee hearing. Hearing Alright. proper. Okay. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Mga mare at pare, looking forward na ang ilang sparkle artist sa kanilang Holy Week at tag-init plans. Land of the morning calm, South Korea, ang destination ni Huwag Kang Titingin star Sofia Pablo. Road trip to Bicol naman ang plano ng co-star niyang si Alan Ansay with his family. Out of the country rin ang Holy Week plans ni Charlie Fleming, habang focus muna sa work si Josh Ford. Home renovation at passing of the Miss Universe Philippines crown ang pagkakaabalahan ni newest sparkle artist at Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Team Bahay naman sa upcoming Holy Week, si Stars on the Floor Season 2 host Lexi Gonzalez. Ready na rin to slow down and to know herself more this season, si Born to Shine star Chloe Redondo. Kung stay at home ang ilan, beach sanded waves naman ang trip ni Clea Pineda at Chanel Agustin with their loved ones. Present ang sparkle artists
sa Sparkle On Stronger Together event at first birthday launch this 2026 ng Sparkle GMA Artist Center. Pinangunahan niya ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, together with Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at iba pang kapuso officers. This is the first Sparkle birthday lunch that we have for this year. We make it a point to really have a little celebration for our artists para naman magkaroon ng time to bond, na walang work, and to catch up with each other. Samantala, kinakaaliwan online ang serye ng dance moves ng isang estudyante dyan po sa Baguio City tuwing makakauwi. Recorded yan sa kanilang CCTV. Para saan nga ba yan? Ayan o, just got home with the moves. Ang atake ng fourth-year pharmacy student na si Pia Gerlan. Imbis kasi na dumiretso sa loob ng bahay, aba, may moment of groove muna si Pia, oh. Ang mga yan may purpose naman. For the sayaw siya para ipaalam sa mga magulang na nakauwi na siya. Naa-alert kasi ang CCTV kung may ma-detect na movements, kaya sige, hataw si Pia. Bentang-benta naman ang dancing sa gate videos ni Pia na magsisilbi rin anyang memories. Ang mga video, milyon-milyon na ang views online. Trending!